Ang bawat buhay ay mahalaga. Ang lahat ng nilalang sa mundo ay may kani-kaniyang layunin at kontribusyon. Puno man ng maraming pagsubok, ating tandaan na ang bawat hamon sa buhay ay nagpapalakas sa atin para magpatuloy. Matutuklasan natin ang tunay na halaga ng buhay sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga sa ating katawan, isipan at kaluluwa. Magandang araw sa inyo, Karine. Ako si Simeon Salvador, isang pastor sa isang parish church sa Capiz, kung saan ako lumaki at nakapagtapos ng pag-aaral. Naging pastor ako para maglingkod sa Panginoon. Pero bukod sa tungkulin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi alam ng lahat na isa akong antigero. May kaalaman sa mga lihim na karunungan ng mga sinaunang Pilipino at ng mga anting-anting. Nakahiligan ko yun mula sa panonood kay Lolo Ingo habang nanggagamot siya noon. Isang kilalang albularyo at antingero ang lolo ko sa kanilang lugar sa Cebu noong nabubuhay pa siya. Nang mamatay ang lolo ko nung 9 na taon ako, ay lumipat kaming mag-anak sa Capiz, kung saan nagmula ang angkan ng aking ina. Nadala ko rin ang mga kagamitan ni Lolo Ingo sa panggagamot at nakatago pa ang iba't ibang uri ng anting-anting na matagal niyang iniingatan. Ngayon nga ay nagagamit ko ang kaalaman sa mga anting-anting at pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari noong bago pa lang akong pastor. 27 taong gulang pa lang ako noon, taong 1999. Kaharap ang isang aswang na naaktuhan kong kumakain na naman ng laman ng isang bata. Hindi ito ang unang beses na nagkaharap kami. Aksidenteng natsyempuhan ko na siya noong 1 buwan at nakatakas dahil wala akong dalang anting-anting o kahit anong panlaban nang makita ko itong kumakain ng isang magsasaka. Nakatago pa rin ang mga anting-anting ni Lolo at ang tanging suot ko noon ay ang kwintas ng Roma Trespico. Maliban doon ay asin na ipangahalo sana sa mga pagkain sa kasal ng kapatid ko ang aking bitbit. Mabuti na lang at ilang supot ng asin ang pinabili sa akin, kaya hindi ako naubusan ng pangsaboy noon. Yun din ang unang pagkakataon na nakaharap ako ng tunay na aswang at mukhang naalala rin ako ng aswang na yon dahil matagal ako nitong tinitigan bago nagsalita. Naaalala kita. Ikaw yung sinabuyan ako ng asin nung 1 buwan. Papatayin na kita ngayon at gagawing hapunan. Tumawa ng pagak ang lalaking aswang. Ibinuka nito ang mga braso na may pakpak na parang sa paniki. Sisiguruhin ko namang pupuksain kita ngayon. Gumisi ako, saka inihataw ang buntot pagi sa hangin. Lumikha yun ng tunog na tiyak na nakakalatay kung sa balat ng aswang yun tatama. Napansin ko ang saglit na takot na rumihistro sa kulubot na mukha ng aswang. At yun ang pagkakataong hinintay ko. Hindi ko na hinayaan pang makalipad ito at maunahan ako sa pagsugod. Mabilis na sinugod ko ang aswang, saka inihataw ang hawak na buntot pagi. Tumama yun sa dibdib na lubha nitong ikinagulat. Hindi nito inakala na may kakaiba akong bilis na taglay. Naninibago pa ako sa
mutya ng saging na nalunok ko nung isang linggo lang. Nagkataon lang na nahanap ko yung puno habang nagkakambing sa gubat para sa recollection naming mga pastor. Dumaan pa ako sa matinding pagsubok para lang mapasa akin ang bunga nun. Naninibago pa rin ako sa taglay na kapangyarihan ng mutya ng saging, kaya alalay pa rin ang paggamit ko nito. Bakit ang bilis mo? Hindi ka tao! Saan naman nanggaling yung paratang mo na hindi ako tao? Isa akong tao at ako ang pupuksa sa'yo. Muli akong ngumisi sa kasunod-sunod kong nilatigo ang aswang at pinatamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Latay ang inabot ng aswang sa akin at pagkatapos ay hinawakan ko ang magkabilang pakpak nito mula sa likod. Saka buong lakas kong hinila yon na parang pumupunit ng papel. Matinding hiyaw ang pinakawalan ng lalaking aswang dahil sa matinding sakit sa pagkapunit ng mga pakpak nito. Hindi pa ako nakontento, kaya hinawakan ko ito sa baba saka pinilipit ang leeg hanggang sa lumagutok yon. Masyadong napalakas ang pagkakapilipit ko, kung kaya't naputol ang ulo ng aswang. Isang pastor na pumatay? Oo, pumatay ako ng isang aswang na walang respeto sa buhay ng ibang tao. At yun ang unang beses na pumuksa ako ng aswang. Matapos kong mapaslang ang aswang, ay nilapitan ko ang batang biktima nito. Sa tingin ko ay nasa edad 7 taon lang ang bata. Pumikit ako at umusal ng panalangin para sa kaluluwa nito. Pagkatapos ay iniwang ko na roon yun, maging ang katawan ng aswang na hindi na nagpalit pa ng anyo. Hindi ako maaaring makita ng mga tao roon. Marami pa rin hindi naniniwala na totoo ang mga aswang at ayokong gumulo ang tahimik na mundo ng pagiging pastor ko. Umuwi ako sa bahay at ikinuwento kay Ramon ang nangyari. Mabuti na rin, hindi ka nagpakita sa mga tao habang pumapatay ng aswang, kuya. Paniguradong maraming hindi makakaintindi sa'yo at posibleng husgahan ka. Yun nga din ang iniisip ko, Ramon eh. Ang pagkitil ay isang kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Pakiramdam ko'y nagkasala ako ng malaki sa itaas. Pero kuya, ang pinatay mo'y isang kampon ng kadiliman na pumapatay ng mga inosenteng tao. At sa palagay ko'y tama ang ginawa mo dahil posibleng makapatay pa ng maraming inosente ang aswang na yon kung hinayaan mo lang siyang mabuhay. Natahimik ako at nag-isip. Naguguluhan pa rin, pero tingin ko tama ang sinabi ni Ramon. Kuya, maalala ko, kumusta ba yung mutya ng saging na nalunok mo ng 1 linggo? Wala bang masamang epekto sa'yo? Noong una, paminsan-minsang pagsakit ng tiyan na parang nagiinit at hinahalukay. Ngayon wala na. Nagagamit ko na rin ang kakaibang bilis at lakas sa taglay ng mutya ng saging. Napansin ko rin ang pagkakaroon ng matalas na paningin at pandinig na wala ako noon. Kuya, mabutit na isipan mong abangan noon ang pagbuka ng puso ng saging kaya nakuha mo ang binhi. Swerte mo rin na saktong nakita mo yun sa recollection nyo. Muntik ko na rin ikapahamak ang mutya ng saging at gahib lang nakaligtas sa tagapagbantay na mukhang halimaw. Mabutit suot ko ang Roma Trespe ko. Tinangkaan niyang sakalin ako pero nagliwanag itong kwintas kaya naitaboy ko yon. Hinawakan ko ang kwintas na minana ko pa kay Lolo Ingo. Kwintas ng saber-tooth naman ang pinamana niya kay Ramon. Nasaan si Marita? Tulog na siya, kuya.
Mukhang naglilihi na nga eh. Pinaghanap ako ng kambal na hilaw na mangga kanina. Mabuti't meron sa prutasan ni Aling Kulasa. Alagaan mo at ingatan mo ang asawa mo ha. Isang buwan na siyang buntis. Baka hindi lang isang aswang ang gumagala sa lugar natin. Wala pa man din sina Mamang at Papang. Kasalukuyang naroon sina Mamang at Papang sa mga kamag-anak namin sa Tapas. Umattend sila ng kasal ng isa sa mga pinsan ko sa mother's side. Salamat sa paalala, kuya. Aalagaan at poprotektahan ko si Marita. Nagpaalam na ako kay Rabon na magpapahinga na para may lakas sa misa sa parish kinabukasan. Kinabukasan, bago pumutok ang liwanag, ay nagkagulo ang mga taga-lugar namin sa panibagong patayan. Natagpuan ng batang wakwak ang tiyan at malapit sa bangkay nito ang pugot na katawan ng hayop na may putol na mga pakpak ng paniki at pinaniniwalaang isang aswang. Labis na pighati ang naramdaman ng kaanak ng batang biktima. Pero nagpapasalamat ang mga ito sa pumaslang sa hinihinalang aswang. Kilala ko ang mga magulang at ang batang pinaslang. Madalas magsimba at magmano sa akin ang mga ito sa simbahan tuwing misa at kapistahan. Walang nakaalam na ako ang pumaslang sa aswang na salot sa aming bayan, maliban sa kapatid ko. Siya lang ang napagsasabihan ko ng mga nangyayari sa akin. Iniwan ko na ang mga nakikiusyoso sa patayang naganap at lumakad na ako patungong simbahan para sa maagang misa. 4 na buwan ang matulin na lumipas at ang buong akala ko ay mananatili ng tahimik ang probinsya namin mula sa kuko ng mga aswang. Pero mali pala ako. Isang umaga, nabalitaan naming may buntis na natagpuang patay sa ilang na lugar malapit sa paanan ng bundok sa bayan ng Dumalag. Naulit pa yon sa bayan ng Tapas. May buntis na pinatay sa loob ng silid nito. May butas ang tiyan at wala na ang fetus na pinagbubuntis. Kinabahala yun ni Ramon dahil 5 buwang buntis na ang kanyang asawa. Nag-aalala nga ako, kuya, para kay Marita at sa baby namin. May kisame naman tayo rito sa bahay, kaya't imposible nang magpalusot ng dila ang kahit anong aswang mula ron sa bubong. Huwag ka na muna magpapagabi sa trabaho hanggang sa makapanganak si Marita. At tiyakin mong hindi na rin nalabas pa ang asawa mo sa bahay kapag madilim na. Isara din ang mga bintana para makasiguro. Matatandaan na rin sila Mamang at Papang para makipaglaban pa sa mga aswang. Pahingi ng agwa bendita, kuya. Saka mamaya, bibili ako ng maraming bawang at isasabit ko sa palibot ng bahay. Hindi ba ayaw ng asawa mo ng amoy ng bawang mula na magbuntis? Gusto mong awayin ka na naman? Mas maigi na yung kuya, kaysa naman may makalapit na aswang sa bahay. Ikaw ang bahala. Malaki ka na. Kuya, pwede ba kaming sumabay sa jeep mo? Mamimili kami ng pandagdag sa mga gamit ni baby. Kailangan mag-ipon ngayon pa lang eh. Sasamahan ko na kayo para maging tagabuhat nyo. Wala rin naman akong gagawin ngayon eh. Pumasok si Papang sa bahay. Dala ang paborito nitong panabong habang nakasubo ang tabako. Pangbuga ng usok sa alaga. Mag-iingat ka sa pagmamaneho ha? Opo, Papang. Nakabihis ako ng kaswal na damit para mas madaling makakilos habang namimili kami. Puting t-shirt, jeans at puting sneakers lang ang suot ko. Sabado naman kaya malaya akong mag-ikot ng gano'n ang suot. Nagtungo kami sa pampublikong pamilihan sa Dumalag. Namili kami ng mga lampin, mittens, bote, unan at crib. Bumili rin kami ng baro-baruan at puro puti ang kanilang binili.
dahil hindi patiyak ang kasarian ng baby nila. Habang nag-iikot sa palengke, ay napansin ko ang isang babaeng nakatitig sa amin, partikular kay Marita. Nakalugay ang maitim na buhok nito na lagpas bewang. Suot ang makalumang bestidang puti. Sa tansya ko ay kaedad ko ang babae. Matiim ang titig nito na tila tumatagos sa hipag kong nagdadalang tao. Ang mas nagpaalarma sa akin ay ang pag-iinit ng suot kong kwintas na nakapasok sa loob ng t-shirt ko. Kinapa ko yun, saka sinilip at totoo ngang nag-iinit. Bahagya ring nagliliwanag. Bumalik ang tingin ko kung saan nakapwesto ang babae, pero wala na ito roon. Mas tinalasan ko ang aking pakiramdam habang nag-iikot kami, dahil tiyak kong hindi pangkaraniwang tao ang babaeng yun, base na rin sa reaksyon ng kwintas ko. Nag-iinit lang yon kapag may masamang elemento sa paligid na hindi maganda ang intensyon. Papagabi na nang matapos kami sa pamimili at halos mapuno ang jeep ko sa dami ng binili ni na Ramon at Marita. Pagkarating sa bahay ay inayos na ng mag-asawa ang magamit sa silid nilang mag-asawa. Kahit bumubuo na sila ng sariling pamilya, ay mas pinili nilang manatili sa bahay ng mga magulang namin dahil matatanda na sila mamang at papang. Mahihirapan sila kung magsusolo lang silang tumira sa malaking bahay. Ako naman ay abala rin sa mga gawain sa simbahan. Kuya, pwede mo ba kaming tulungan sa pag-aayos ng pinamili namin? Saka baka pwede mo ring i-bless ang mga gamit ni baby para pantaboy sa negative vibes. Oo ba? Sandali, kukunin ko lang ang agua bendita sa kwarto ko. Kinuha ko ang agua bendita sa silid ko, saka tinungo ang kwarto ng mag-asawa. Nagpaalam naman si Marita na nagugutom na, kaya maghahanda muna ito ng hapunan. Binasbasan ko ang mga gamit at ang mga sulok ng kwarto. Paglapit ko sa bintana para basbasan yun ay nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng punong mangga na nakamasid sa bahay namin. Kita ko siya gamit ang talas ng mga mata ko kahit madilim ang ilaw sa pwesto nito. Tinawag ko si Ramon at itinuro ang babaeng yun. Ramon, nakikita mo ba ang babaeng yun? Oo kuya, pero hindi ko gaanong makitang muka. Malayo eh. Nakita ko siya sa pamilihan kanina. Nakamasid sa atin. Ha? Pero paano niya nalaman ang bahay natin? Anong ginagawa niya rito? At nagiinit ang kwintas ko. Ibinaba ko ng bahagya ang t-shirt ko para ipakita ang kwintas kay Ramon. Bahagya yung nagliwanag. Kuya! Malakas ang kutob kong isang aswang babaeng yun, Ramon. Anong gagawin mo, kuya? Wala akong anting-anting tulad ng kwintas mo at ng nalunok mong mutya ng saging. Sandali. Ilalabas kong ilan sa mga anting-anting ni Lolo Ingo. Lumabas ako sa kanilang silid, saka nagtungo sa aking kwarto para ilabas ang anting-anting ni Lolo mula sa baul. Paminsan-minsan kong inilalabas yon para sa regular na orasyon. Kailangan yon para hindi mawala ang bisa ng mga ito. Inilabas ko ang libreto at pinasadahan ng basa ang mga orasyon na naroon. Sa ulado ko na ang mga karamihan doon. Si Ramon ay walang hilig aralin ng mga orasyon at walang tiyaga sa pag-iingat ng mga anting-anting. Bata pa kasi ito nang mamatay si Lolo Ingo. Pero naniniwala pa rin ang kapatid ko sa bisa ng mga anting-anting. Kinuha ko ang kwintas ng pangil ng kidlat na kayang pagkalooban ng hindi masusukat na lakas ang sinumang magmamay-ari, at kwintas ng Saint Benedict na pangontra naman sa mga barang palipad hangin, balis at tigalpo. Naisip kong baka makatulong kay Marita
at makaiwas sa masamang bati. Inilabas ko rin ang buntot pagi na pinakamabisang panlaban sa anumang uri ng aswang. May ilang pang-anting-anting na naroon sa baul, pero karamihan ay pangontra sa kulam at barang. Lumabas ako ng silid at iniabot kay Ramon ang mga yon. Isot mo nga tong pangil ng kidlat. Teka, nasan nga pala mga bawang na ilalagay mo dapat sa paligid ng bahay? Napakamot sa ulo si Ramon. Ayaw ni Mrs. Kuya eh. Mayayari ako. At malamang na sa labas ng kulambo ako matutulog kapag ipinilit ko. Sa labas mo ilagay, sa palibot para siguradong hindi makakalapit man lang ang aswang na yon sa bahay natin. Magandang ideya kuya. Hindi na siguro makagalit si Marita sa akin kung nasa labas naman ng bahay ang mga bawang. Makapagtanim din ng bawang sa paligid. Ihanda mo rin itong buntot pagi panglaban sa mga aswang. Kumuha ka na rin ng asin. Alam mong minsan na akong nailigtas ng asin na yan noong bagong kasal pa lang nyo sa isang aswang. Ganun nga ang ginawa ni Ramon. Kinuha nito ang mga itinagong bawang sa kusina, saka isinabit sa pwedeng sabitan sa labas ng bahay. Nasa gitna ng looban ang dalawang palapag na bahay namin. Naghanap siya ng mga pwedeng sabitan ng bawang. Nang matapos ay umakyat na ito sa silid, dala ang isang garapon ng asin. Mabuti nang sigurado kuya. Pumasok si Marita sa silid para sabihing luto na ang hapunan. Tinanong pa nito kung anong pinagkakaabalahan naming magkapatid. Sinabi na lang ni Ramon na nagkukwentuhan lang tungkol sa aswang. Bumaba na kami at dumiretso ng kusina para maghapunan. Hating gabi. Nakaramdam ako ng pagkabalisa at maalinsangang panahon. Paggising ko ay yun palang Roma 3 Quintas ang nagiinit sa leeg ko. Agad akong bumangon at nakiramdam sa paligid. Gumana ang talas ng pandinig ko sa tulong ng mutya ng saging. Tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak ang naririnig ko mula sa itaas na bahagi ng bahay. Parang gusto kong tawanan ang aswang na yon dahil walang malulusutan ang dila nito para biktimahin ang tiyan ng hipag ko. Sarado rin ang mga bintanang kahoy na kasya ang isang tao at posible nitong daanan. Bahagya akong binuksan ng bintana para silipin ang nilalang na nagpapaikot-ikot sa bahay. Isang manananggal ang nakita kong lumilipad papalayo ng bahay. Bumalik na ako sa silid para magpahinga. Kinabukasan, madilim pa lang ay bumangon na ako para sa maagang misa. Nang makarinig ako ng ingay mula sa labas. Nagkakagulo ang mga kapitbahay namin dahil may buntis daw na natagpo ang patay sa silid at impis na ang tiyan. Nagmamadali akong lumabas para tingnan ang sinasabi ng mga tao. Ilang bahay lang ang layo sa amin ng nabiktimang buntis. Pinaraan ako ng mga tao bilang kilalang pastor sa lugar namin at kilala ko rin ang pamilya ng biktima. Kaya pinatuloy nila ako sa silid ng buntis. Kalunos-lunos ang sinapit nito. Dilat ang mga mata nito at bakas ang sindak sa muka. Duguan ang tiyan at impis na yon. Tinanong ko si Aling Corazon kung ilang buwan na ang pinagbubuntis ng anak nito. Ang sabi ng ina nito ay 7 buwan na. Tumingala ako sa bubong at nakita ko ang butas na ginamit ng manananggal. Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil may kakayahan akong puksain ang manananggal na yon, pero hindi ko ginawa. Naduwag akong pumatay ulit ng aswang dahil sa paniniwala kong kasalanan ang kumitil ng kahit anong nilalang na may buhay. Pero ang paniniwala at prinsipyo kong yon ang naghatid sa kamatayan ng isang ina at isang buhay sa sinapupunan nito. Napakuyom ang aking mga kamao sa galit. Huminga ako ng malalim para pigilan ang sarili ko.
Lumapit ako sa katawan ng biktima. Ipinikit ang mata nito, saka ako umusal ng taimtim na panalangin. Pagkatapos noon ay tumalikod ako at hinayaan ng pamilyang magluksa sa sinapit ng mahal nila sa buhay. Pagkarating sa bahay ay naisuntok ko ang kamao sa dingding na halos magpawarak doon at bahagyang yumanig ang bahay. Nakalimutan kong may taglay akong lakas na higit sa pangkaraniwang tao. "Kuya, anong nangyari?" "May ibang biniktimang manananggal kagabi, ang anak ni Aling Corazon." Pareho kaming natahimik ng kapatid ko dahil sa isiping yon. Kahit hindi antengero si Ramon, ay walang hilig sa pagpapari at may konsensya siya at mabuting tao. "Hahantingin ko at haharapin ang manananggal mamayang gabi." "Sandali, sasama ako kuya." "Hindi maaari. Mas mabuting dumito ka para mabantayan mo si Marita at si Mamang. Mas makakatulong sa akin kung alam kong ligtas sila habang hinaharap ko ang aswang na yon." "Pero kuya..." "Huwag nang matigas ang ulo, Ramon. Pakinggan mo ako ngayon bilang nakakatandang kapatid mo." Hindi na kumibo pa si Ramon. Pagkatapos mag-ayos ay dumiretso na ako sa simbahan para sa misa at ilan pang kailangang ayusin doon. Binisita ko rin ang pamilya ng buntis para makirami ulit. Nang sumapit ang gabi ay naghanda na ako. Dinala ko ang isang supot ng asin, posporo, maliit na bote ng gas, agwa bendita, buntot pagi, ang anting-anting ko at ang hinagpis ng biktima ng manananggal. Inilagay ko ang ilang dala ko sa body bag. Ang unang target ko ay hanapin ang pang-ibabang katawan ng manananggal para wala na yung babalikan pang katawan. Alam kong babalik ang aswang sa amin dahil ang target niya ay ang hipag ko. Kaya nagmanman ako sa labas, hindi kalayuan sa bahay. Malalaman ko kapag nasa paligid na siya sa tulong ng anting-anting. Hinintay kong lumalim ang gabi. Maya-maya ay naramdaman kong nagiinit ang medalyon ko. Iginala ko ang paningin sa itaas at nakita ko itong lumilipad patungo sa bahay. Tinandaan ko ang direksyon na pinagmulan ng manananggal. Doon ako maghahanap ng kalahati ng katawan nito. Nasisiguro kong hindi ito lalayo sa katawang naiwan. Maingat akong lumakad patungo sa direksyong yon. Malapit yon sa mapunong bahagi ng lugar namin, patungo sa ilog. Inisa-isa ko ang bawat sulok ng talahiban gamit ang talas ng paningin at pandinig. Maya-maya'y naramdaman kong nagiinit ang medalyon ko, kaya alam kong nasa paligid lang ang naiwang katawan ng manananggal. Ilang saglit pa'y nakita ko ang naiwan nitong pang-ibabang bahagi sa pagitan ng matataas na talahib malapit sa ilog. Humihinga-hinga pa ang ilang bahagi ng labang loob nito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Inilabas ko ang isang supot ng asin, saka yun ibinuhos sa lamang loob ng manananggal. Parang kumukulo yun at umuusok habang inaasinan ko. "Yan ang nararapat sa'yo. Isa kang mapaminsalang alagad ng dilim at hindi ka na kailangan pang mabuhay sa mundo." Natitiyak kong nararamdaman din ng manananggal ang nangyayari sa kalahati ng katawan nito. Kaya alam kong agad na babalik yon. Inilabas ko ang maliit na bote ng gas, saka binuhusan ang pang-ibaba ng manananggal. Saka yun sinilaban gamit ang posporo. Mabilis na tinupok yun ng apoy. Maya-maya, narinig ko na ang pagaspas ng manananggal na papalapit sa direksyon ko. At naramdaman ko ulit ang pag-iinit ulit ng medalyong suot ko. Naghanda ako sa pagharap namin ng manananggal. Nagtago ako sa punong malapit sa pinag-iwanan nito ng kanyang katawan at hinintay ang pagbaba nito. Sumigaw ng malakas ang manananggal nang makita nitong sunog na ang kalahati ng katawan nito.
wala na itong katawan na babalikan pa at tapos na ang maliligayang araw nito. Lumabas ako sa aking pinagkukublihan. Hoy, Impacto! Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Ikaw ang may gawa nito sa katawan ko. Pues, titiyakan kong isasama kita sa hukay ko. Lumipad ito patungo sa akin. Nakaumang ang mahahabang kuko at labas ang matatalas na pangil. Inilabas ko ang buntot pagi, saka yun inihataw sa hangin na lumikha ng matalas na tunog. Huli na para sa manananggal na magpreno sa pagsugod sa akin. Ilang ulit ko itong hinataw ng buntot pagi. Iniharang ng manananggal ang mauugat na braso sa mukha at katawan para protektahan ang kanyang sarili. Kaya mas lalo kong nilakasan ang paghataw dito. Puro tili ng manananggal ang maririnig sa bawat paghataw ko at umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Tumalon ako ng mataas, saka buong lakas kong tinadyakan ang manananggal sa mukha nito. Tumilapon ito at sumadsad sa lupa. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Inilang hakbang ko ang pagitan namin, saka ko binali ang mga pakpak nito. Papatayin kita! Paano, Impacto? Hindi ka na makakaligtas pa ngayon. Dito ka na mamamatay. Tama na! Hindi na ako papatay ng tao! Sa tingin mo ba'y maniniwala ako sa'yo? Inilabas ko ang agwa bendita at winisikan ang manananggal ng paulit-ulit. Walang yaka! Bumalik ka na sa impyernong pinagmulan ng lahi mo! Tinapos ko na ang paghihirap ng manananggal. Sinabunutan ko ito, saka itinapon sa ilog at doon tuluyang malunod. Wala itong mga paa, kaya't hindi na nito magagawa pang lumangoy. Tuluyan itong lumubog sa tubig. Sa wakas ay matatahimik na ang bayan namin at wala nang mapamuksang aswang. Lumakad na ako pabalik sa bahay para tingnan ang pamilya ko. Pagkarating ko sa bahay ay maayos naman ang kanilang lagay. Ikinuwento ko kay Ramon ang nangyari at sinabing wala na itong dapat ipag-alala na babalik pa ang aswang. Pero kailangan pa rin itong mag-ingat dahil posibleng marami pang aswang sa paligid. Lumipas ang mga linggo at buwan na wala nang napapabalitang patayan sa lugar namin. Nagbalik ang normal na buhay ko bilang isang pastor sa simbahan. Naghahanda na rin kami sa nalalapit na panganganak ni Marita. Ang akala namin ay magiging payapa na at tahimik ang buhay namin. Pero nagkamali ako. Nagulat kaming lahat nang bigla na lang sumakit ang tiyan ni Ramon habang kumakain kami. Pagkatapos ay tumakbo ito sa banyo saka sumuka ng sumuka. Uy! Napapaano ka, Ramon? May masama ka bang kinain kanina? Hindi nakasagot si Ramon dahil sumuka na naman ito. Sapo nito ang tiyan at namumutla na. Anak! Nausog ka ba? Papang, ipinagtataka ko talaga hanggang ngayon kung bakit hindi mo namana kay Lolo ang husay niya sa pagiging manggagamot. Kahit kaunti man lang. Sa lola mo ako nagmana, hindi ba? Mas gusto ko pang humimas ng manok kaysa sa mga anting-anting na yan. Kaya pala yung estatwa ng mag-asabang duwende na may supot lang ang kinuha nyo sa mga anting-anting ni Lolo para manalo kayo sa sabong ano? Anak, alam mong yan lang ang kaligayahan ko O siya, tignan mo na yung kapatid mo at baka kung napaano na yan. Binalikan ko ang pag-asikaso kay Ramon at nakita kong may mga naggagalawang uod sa isinuka nito. Tol, binabarang ka! May nakaaway ka ba? Umiling ng paulit-ulit si Ramon. Si Marita naman ay namutla ng marinig na may bumarang kay Ramon. Hindi rin magkandao-gaga sa paghagod sa likod ng asawa. Marita, sandali. May alam ka?
Saglit na natahimik si Marita bago nagsimulang magkwento. Kuya, ang hinala ko yung dating kasintahan ni Ramon bago ako pumasok sa eksena. Bahagyang yumuko si Marita. Nagpatuloy ito sa paghagod sa likod ng asawa na patuloy sa pagsusuka. Asikasuhin ko muna ang asawa mo. Pagkatapos, saka mo sabihin sa akin ang nangyari. Napatingin ako sa kwintas ng St. Benedict na suot ni Marita. Hindi ko yun maaaring kunin sa kanya at baka ito ang tamaan ng usog kung isa siya sa dahilan ng barang ni Ramon. Nag-iisa lang din ang medalyon na yon. Inalalayan namin si Ramon patungo sa silid nilang mag-asawa, saka inihiga sa kama. Tumakbo ako kaagad sa kwarto at kinuha ang bote ng langis ng Nazareno. Ipinahid ko yon sa mga braso ni Ramon at nagantada ng pakrus sa noo nito, saka umusal ng panalangin para pansamantalang pakalmahin siya mula sa pambabarang. Natigil ang pagdaing ni Ramon na masakit ang tiyan at hindi na umulit sumuka. Saka ko hinarap si Marita. Sige Marita, sabihin mo na ang mga nalalaman mo. Kuya, bago ako ay may dating kasintahan si Ramon, si Mirna. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay umuwi ang pamilya nila sa Mindoro. 2 taon na nakakaraan at hindi na sila nag-usap pa. Tapos? Kaklase namin siya noong koleyo at kaibigan ko rin si Mirna. Alam kong magkasintahan sila noon at noon pa man ay may gusto na ako kay Ramon. Pero iginalang ko ang relasyon nila. Hindi ko tinangkang agawin siya. Nagkataon lang na nahulog kami sa isa't isa habang dinadamayan siya sa pagkakalayo nila ni Mirna. Ang buong akala ni Ramon ay wala na sila dahil hindi man lang nagpaparamdam si Mirna sa kanya. Nilagawan niya ako at sinagot ko siya. Naisipang agad bumuo ng pamilya. Wala akong alam sa nangyari sa kapatid ko dahil abala ako noon sa pangarap kong maging isang pastor at maglingkod sa Panginoon. Sa palagay mo ba'y gumaganti si Mirna dahil ikaw ang pinakasalan ng kapatid ko? Bumalik na siya kuya. Narito na siya. At nagulat siya na makita niya kami kanina habang nagpapatingin sa doktor. At ito nga na bilog ang tiyan ko. Humingi ako ng tawad at nagpaliwanag na hindi namin sinasadyang masaktan siya. Pero sinumbatan niya ako na isang ahas, minura at pagkatapos ay pinagbantaan na gagantihan. Hindi ko akalaing sa ganitong paraan ang ganti na plano niya. Hinimas ni Marita ang kanyang tiyan. Sa tingin ko'y hindi tumalab ang barang kay Marita dahil sa kwintas na suot nito, kaya't si Ramon ang napagdiskitahan ni Mirna. Sa tingin ko nasaktan siya. Naintindihan ko yon. Pero maling gumamit ng barang para maghiganti dahil nakakamatay ang pamamaraan na yan at nagmula ang pamabarang sa itim na mahika. Ibabalik ko sa kanya itong ginawa niya. Hindi ko palalagpasin ang pananakit niya sa aking kapatid. Kumuha ako ng puting kandila, saka ko yun sinindihan. Kumuha rin ako ng isang basong tubig. Umusal ako ng panalangin, saka ko yun sinundan ng orasyon pampabalik ng kulam at barang sa taong gumawa. Matapos kong ulitin ang orasyon ng 3 beses, ay inihip ko yun sa isang basong tubig, saka pinainom kay Ramon. Kahit hirap ay inubos yun ni Ramon. Ulitin natin ito tuwing Biyernes hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Babalik din ang barang kay Mirna pagkatapos ng gamutan. Ipaglalaga ko rin siya ng dahon ng lubigan. Pakontra yun sa kulam, tigalpo, barang at balis. May tanim tayo nun sa likod bahay. Ipainom mo yun sa kanya sa hapon tuwing papatak ang 6:00. Salamat Kuya Simeon. Tatandaan kong habilin mo. Makalipas ang ilang linggong gamutan, ay tuluyang gumaling si Ramon. Nabalitaan din namin
na umalis na ulit ang pamilya ni Mirna at bumalik sa Mindoro dahil nagkasakit ang ina nito. Naging tahimik na ulit ang pamumuhay namin pagkatapos noon. Nakapanganak ng matiwasay si Marita at lalaki ang panganay nila, si Topher. Sinabi ni Marita na gusto niyang lumaki ang anak na may kinalaman sa anting-anting at panggagamot. Tulad ko bilang pasasalamat sa akin. Mula noon ay nagpatuloy ako sa paggamit ng mga kaalaman ko para protektahan ang aking pamilya at mga kababayan ko laban sa mga kampon ng kadiliman. Walang alam ang ibang tao na ako ang pumupuksa sa mga aswang sa aming bayan. Pero binansagan nila ang misteryosong tagapagligtas na isang manunugis ng kapis. Namana rin ng pamangkin kong si Topher ang angking galing sa mga anting-anting at panggagamot. At siya ang magpapasa ng kaalaman sa mga susunod na henerasyon ng aming angkan. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana ay may natutunan kayo sa ibinahagi kong kwento. Maraming salamat sa oras, mga kalakbay. Wakas.